Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ng ABS-CBN News 1 hour ago. Sabi niya, breaking. President Ferdinand Marcos Jr. halts EDSA revealed to give the government ample time to find better way for public. Napa-research tuloy ako, ano ba yung EDSA rebuild? Kasi, di ba, ang EDSA, yan ang sentro ng sakit ng ulo sa Metro Manila. Halos ayaw kong magpunta ng Metro Manila dahil grabing traffic. So ito, nag-announce na ang nag-announce ng gobyerno last Monday, ni-research ko, ang DPWH, ang DOTR, ang MMDA nag-press conference. In-announce nila na magsisimula na ang EDSA rebuild by June 13. So ano ngayon? June 1. So itong EDSA rebuild nagkakahalaga ng 8.7 billion project para maayos ng EDSA. Kasi diyan nagkakaroon ng matinding traffic, So ito daw EDSA rebuild, sabi ni DPWH Secretary Bunuan, is in compliance sa directive ng Pangulong Marcos to once and for all solve the issues in one of the busiest throughways or highways sa buong bansa. Okay? Kaya sisimulan na nila ang rebuild, which to me is good kasi may pundo naman 8.7 billion. So sisimulan na. So sabi ni Secretary Bunuan ng DPWH, sabi niya, once and for all, this is our plan. We need to rebuild and reconstruct the entire EDSA. We will replace the pavement. So we will dig up the existing pavement and replace it with new, more durable ones. Yan ang payag niya. So napag-alaman din na itong pag-rebuild ng EDSA, pagpapaganda, in preparation din sa darating na ASEAN Summit next year, dahil tayo po ang host this year. Bago lang nanggaling ang Pangulong Marcos Jr. sa Malaysia, so next year tayo naman. So maganda naman na pagandahin, i-rebuild ang EDSA, dahil malit na bata ko nung nagkaisip ako pumupunta ko sa Manila, EDSA na yan. So magandang legacy sana ito ng Marcos administration kung ma-rebuild nila. So ang tanong, sa pag-rebuild is totally i-close ba ang EDSA? Ang sagot, hindi. Lane by lane daw ang pag-construct. So pwede pa ring madaanan, kaya lang aminado ang DOTR, DPWH, MMDA na mag-cause ng grabing traffic problem. So nag-propose sila, mayroon silang interventions para maiwasan o mabawas-bawasan ang traffic problems. Number 1, free toll at Skyway stage 3. So wow. So kung magamit mo libreng toll, di pwede mabawasan traffic. Ano pa? Additional 100 units in EDSA busway. Number 3, additional trains sa MRT 3 para instead na dadaan sila o gagamit ng sakyanan, dadaan na isa, di mag MRT 3 na lang. Number 4, clearing of alternate roads of obstruction. Para iwiwas ka ng EDSA, dadaan ka sa mga alternate roads. And then number 5, add even scheme. Yung plate number ba, add even. So merong, wag kang lalabas ngayon kung even number yung ano mo, ganon, palit-palit lang. So
maganda na sana. All is well. Kaya lang, laban bawi. O kaya atras abante. So sabi ng Pangulo is, ano ito? To give the government ample time to find a better way for public. Siguro, opinion ko na lang ito, no? Baka naisip nila lalong magalit ang taong bayan kung yung pag-EDSA rebuild magkaukos ng traffic. So natakot sila sa again, baka yun na naman sa survey. Kasi napansin ko ang administrasyong ito masyadong nakafocus sa ratings. Grabe, natataranta na sila sa mababang ratings. So to me, it's more of a political will. Pahalang mababang ratings ko kung ako ang ano. Tingnan nyo si PRRD. Nung i-close niya yung Boracay, anong year ba yon? Marami ring umalma. Kasi mawawalan ng trabaho yung nandun, taga Boracay, mawawalan ng income. Ilang buwan ba yun? Matagal-tagal din yun 3, 4, 6 months. Matagal. Kaya lang, dito mo makita yung political will ng isang leader. Pwedeng unpopular yung isang decision for the meantime. Kaya lang kung nakikita mo na para ito sa kabutihan ng mas marami in the near future, kung malakas kang leader, go ahead. Never mind my ratings. Bagsak kong bagsak. Basta gagawin ko ito dahil nakikita ko itong tama. Yun, yung vision ba? So, natakot sa I don't know kung ano budget wise may budget naman 8.7 billion nandiyan na yung budget o baka problema sa mga kontraktor kasi sa nabasa ko iba-ibang segment iba-ibang kontraktor baka nagka-problema sila sa mga these are all speculations to me sana matuloy na ito. Huwag nyo nang patagalin dahil ito na yung legacy. Mapaganda nyo, ma-improve nyo ang EDSA, mabawasan once and for all, ma-solve ang traffic. Nako, sasaludo ang taong bayan, tataas ang rating kung tuloy. Sinuspend. I don't know kung hanggang kailan masususpend. Laban, bawi ang administrasyon. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng maigi sa Tribong Talandig ang ating income. Tinutulong natin sa tribo na mimigay tayo ngayon ng mga yero at pako para magkaroon naman ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karoon mo na niyang atop ni Angkol nga kawayan lang in taon. So mag-atop siya karon kay natagaan na namo siya og yero. So, mapulihan na ni karon ang iyang atop nga kawayan lang. O makita pud nato nga mga gabok na gyud ang iyang atop nga kawayan. O karon natagaan na gyud si Angkol og yero. So makaatop na gyud siya karon. Sa Ginoo sa nagatag ni nga yero ug sa sponsor ug sa nagtabang ang Dios magapalangin kaniya. Salamat kayo. Naghatag din hinabang yero. Ang Diyos magapanangin kanila. Kung siya nag-sponsor, magapanangin ang Ginoo kanila. Daghan pa kayo ng mga bising. Daghan kayo salamat. Malisan na gidang akong atok. May lisan na. Salamat sa Ginoo. Sa nagtabang sa amo. Ako balay ko. Mayuhan akong balay. Ang Diyos magapanalangin kanila. Ang siyang igsoon, Sister Jeannie, ang siyang guban.
Isang pa sa nagatag ni Ginoo, ang Ginoo magapanalangin og daghan kayo na panalangin kanina. Og karon kol, pila na gani nakatuig kol imong balay nga bago pa ka nakailis og atop? Napuno na ni katuig, pa ko nakailis og atop. Pasalamat ko sa tanaw sa video og sa nag-sponsor sa nagkahatag sa ako og hero nga naayuhan na gyud akong balay. Ang Dios magapanalangin kaniya. Oh, sige, salamat.